Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan ninyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay tungkol sa isang pulubing hinamak ng buong baryo. Ang hindi nila alam, hindi ordinaryong pulubi ang kanilang pinagkaisahang saktan. Sapagkat sa loob ng kanyang lumang bayong, ay may nakatagong kapangyarihang matagal niyang pinipigilang makawala. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, ang bawat kasamaan ay marunong humanap ng daan pa uwi sa gumawa nito. Simulan na natin ang kwento ng ang pulubing mambabarang. May mga taong nagsasabing kapag may pulubing kumatok sa inyong pinto sa gabi, huwag ninyo siyang murahin, huwag ninyo siyang pagtawanan, at higit sa lahat, huwag ninyo siyang sasaktan. Sapagkat hindi lahat ng gusgusing damit ay tanda ng kahinaan. Kung minsan, ang taong itinaboy ninyo ang siya palang maihawak sa kapalaran ng buong baryo. Ito ang sinapit ng baryo Santa Amalia, isang bayang minsang kilala sa masaganang ani, masasayang pista, at mga taong palaging nakangiti sa harap ng bisita. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon ay nakatago ang inggit, kasakiman, at kalupitang matagal nilang ayaw aminin. At ang lahat ng iyon ay nabunyag nang dumating ang isang matandang pulubi na ang tanging dala ay tungkod, bayong, at isang maliit na garapong itim na hindi niya kailanman binubuksan. Ang pangalan niya ay Mang Elias. Walang nakaalam kung saan siya nagmula. Isang maulang umaga lamang, nakita siyang nakaupo sa ilalim ng punong akasya sa tabi ng palengke. Basa ang kanyang kupas na kamiseta. Punit ang laylayan ng kanyang pantalon at halos magkahiwalay na ang swelas ng kanyang tsinelas. Ngunit kakaiba ang kanyang mga mata. Kahit nakayuko siya, parang alam niya ang bawat taong dumaraan at ang bawat lihim na itinatago ng mga ito. Hoy, matanda! Huwag kang upo riyan. Nasa harap ka ng pwesto ko. Baka isipin ng mga mamimili, marumi rin ang tinda ko. Makikisilong lang po ako, Aling Berta. Aalis din ako kapag tumila ang ulan. Kilala mo ako. Narinig ko lamang po ang tawag sa inyo ng ibang tao. Kung gayon, narinig mo rin sigurong ayaw ko sa pulubing nakaharang sa hanap buhay ko. Lumayas ka. Itinulak ni Aling Berta gamit ang walis ang bayong ni Elias. Gumulong sa putik ang ilang dahon, ugat, at maliliit na boteng laman ay langis. Tahimik na pinulot ng matanda ang kanyang mga gamit. Hindi siya nagalit. Hindi rin siya sumagot. Teka po, Mang. Ako na ang tutulong. Ang lumapit ay si Maya, isang dalagang 18 taong gulang na tumutulong sa kanyang inang si Aling Rosa sa maliit nilang karinderya. Heto po ang pandesal. Mainit pa. May kape rin po sa amin kung gusto ninyo. Salamat, Hija. Ngunit wala akong maibabayad. Hindi naman po lahat kailangang bayaran. Tandaan mo ang sinabi mong iyan. Darating ang araw na ang kabutihang ibinigay mo nang walang kapalit ang siya ring magliligtas sa iyo. Napangiti si Maya, ngunit kinilabutan siya nang mapansin niyang hindi nababasa ng ulan ang maliit na itim na garapon sa loob ng bayo. Makintab iyon na parang bagong punas, kahit nakalubog kanina sa putik. Mula noon, naging pangkaraniwang tanawin sa baryo si Mang Elias. Sa umaga, namumulot siya ng kahoy sa paanan ng bundok. Sa hapon, nakaupo siya sa lilim ng akasya. Hindi siya basta humihingi ng limos. Ipinagpapalit niya ang mga dahong gamot sa kanin, lumang damit, o kahit isang basong tubig. Kapag nilalagnat ang bata, alam niya kung anong dahon ang pakukuluan. Kapag hindi makatulog ang matatanda, may langis siyang ipinapahid sa noo. Marami ang gumaling dahil sa kanya, ngunit kakaunti ang nagpasalamat. Sa halip, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan.
Nakita ko kagabi ang matanda sa sementeryo. May kinakausap na hindi ko makita. Sabi ko na nga ba, hindi normal ang mga mata niyan. May mga karayom daw sa bayong. Baka mambabarang iyan. Kaya pala gumaling agad ang anak ni Mila. Baka siya rin ang nagpasakit para magmukhang bayani. Walang nakapagsabi kung sino ang unang gumawa ng kwento. Ngunit sa baryong uhaw sa tsismis, mabilis lumaki ang kasinungalingan. Ang mga batang dating lumalapit kay Elias ay pinagbawalan ng kanilang mga magulang. Ang mga tindero ay nagtatakip ng paninda kapag dumaraan siya. May nagbato sa kanya ng bulok na kamatis. May naglagay ng patay na daga sa kanyang higaan sa ilalim ng lumang tulay. At tuwing pagtatawanan siya ng lahat, nakatingin lamang si Elias sa itim na garapon, saka mahigpit na itinatali ang pulang telang nakabalot sa takip nito. Bakit hindi po kayo lumaban? Kaya ninyong pagalingin ang may sakit. Siguro kaya rin ninyong takutin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinagot mo ng apoy ang apoy, Hisha, hindi mo mapipili kung aling bahay lamang ang masusunog. Totoo po ba ang sinasabi nilang mambabarang kayo? Mas mahalagang tanong kung ano ang gagawin mo kapag nalaman mong totoo. Hindi ko po kayo husgahan hanggat wala kayong ginagawang masama. Iyan din ang sinabi ng isang taong minahal ko noon. Ngunit siya ang unang sinunog ng baryong ito. Bago pa makapagtanong si Maya, tumayo na si Elias at naglakad palayo. Sa lupa kung saan tumama ang kanyang tungkod, may lumabas na isang salagubang na kulay tanso. Umikot iyon ng 3 beses bago lumipad patungo sa bahay ng kapitan. Ang namumuno noon sa Santa Amalia ay si Kapitan Dario Vergara. Malaki ang kanyang bahay, malawak ang kanyang lupain, at halos lahat ng negosyo sa baryo ay may bahagi siya. Mabait siyang magsalita kapag may bisita, ngunit iba ang ugali kapag mga mahihirap na residente ang kaharap. Nardo, kumpleto na ba ang nakolekta mong ambag para sa pista? Opo, Kapitan. Halos 80,000 lahat. Nasa kahong bakal sa opisina. Kalahati niyan, dalhin mo mamayang gabi sa lumang balon. Ilagay mo sa kaban na ibinaon natin doon. Paano kapag hinanap ng konseho? Sabihin mong kulang ang koleksyon. O kaya, gumawa tayo ng magnanakaw. Hindi nila alam na sa labas ng bintana ay naroon si Elias. Inutusan siyang linisin ang bakuran kapalit ng tirang pagkain. Narinig niya ang kanilang balak, ngunit hindi siya nagsalita. Tumingin lamang siya sa salagubang na dumapo sa kanyang palad. Hoy, pulubi! Kanina ka pa ba riyan? Katatapos ko lamang pong magwalis. Wala kang narinig? Maraming tunog ang gabi, Kapitan. May huni ng kuliglig, lagaslas ng dahon, at kalansing ng salaping hindi mapakali sa kamay ng magnanakaw. Nanigas ang mukha ni Dario. Umalis ka rito. At huwag na huwag kang babalik. Aalis po ako. Ngunit ang perang ibinaon sa lupa ay tumutubo rin. Ang kaibahan lamang, kasalanan ang bunga. Kinagabihan, inilipat ni Dario at Nardo ang pera sa lumang kaban sa tabi ng balon. Kasama roon ang ilang titulo ng lupang sapilitan nilang kinuha sa mga magsasaka. Kinaumagahan, nagkunwari silang nagulat nang makita ang bukas na kahong bakal sa barangay hall. Ninakaw ang pondo ng pista. Walang lalabas ng baryo hanggat hindi natin nahahanap ang salarin. Kapitan, kagabi nakita ko si Mang Elias na paikot-ikot sa inyong bakuran. Ako rin. May dala siyang bayong. Siguradong doon niya inilagay ang pera. Hindi po totoo iyan. Kasama ko siya sa karinderya hanggang mag-aalas 9. Pagkatapos nyon, nasaan na siya? Binabantayan mo ba ang pulubing iyan buong gabi? Nardo, hanapin mo siya. Halughugin ang lahat ng gamit niya. Natagpuan nila si Elias sa kubong yari sa pinagtagpitagping yero sa gilid ng tubuhan. Hindi iyon tunay na bahay, ngunit iyon lamang ang kanlungan niya sa ulan at lamig. Pinasok ng mga lalaki ang kubo. Ibinagsak nila ang mga bote, tinapakan ang mga tuyong halaman, at pinunit ang banig. Heto, Kapitan. May nakita akong supot ng pera.
Itinaas ni Nardo ang pulang supot na siya rin mismo ang palihim na naglagay sa ilalim ng higaan. Hindi sa kanya iyan. Kaninang umaga pa lang ay kasama ninyo na si Nardo. Tumahimik ka, Maya. May ebidensya na. Ang ebidensyang itinanim sa bahay ng mahirap ay hindi nagiging katotohanan dahil lamang sinabi ng makapangyarihan. Aminin mong ikaw ang nagnakaw. Hindi ako magnanakaw. Pero mambabarang ka. Kung mambabarang ako, ibig bang sabihin yon ay maaari na ninyo akong parusahan sa kasalanang hindi ko ginawa? Tingnan ninyo ang mga bote niya. May mga insekto. May mga karayom. Ano pa bang patunay ang kailangan? Sa isang sulok ng kubo ay nakita ni Berta ang maliliit na rebultong kahoy. Bawat isa ay may nakaukit na mukha, ngunit wala ni isa ang kahawig ng taga Santa Amalia. Mga manika ng barang. Sunugin natin ang lahat bago tayo isumpa. Huwag. Hindi natin alam kung para saan ang mga iyan. Dalhin ang matanda sa plaza. Doon natin siya paglilitisan. Tinalian nila ang mga kamay ni Elias. Kinalagkad siya sa gitna ng baryo na parang hayop habang sinusundan ng mga batang nagtatawanan. May naghagis ng putik. May dumura sa kanyang mukha. May humampas ng kawayan sa kanyang likod. Sa plaza, iginapos siya sa matandang punong balete na mas matanda pa kaysa sa simbahan at barangay hall. Mga kababayan, nahuli na natin ang magnanakaw. Ngunit hindi lamang pera ang panganib. Ang lalaking ito ay mambabarang. Baryo, palayasin siya. Sunugin ang mga gamit niya. Parusahan siya. Wala kayong patunay. Kung siya ang kumuha ng pera, nasaan ang natitirang halaga? Kaunti lang ang nasa supot. Baka naipadala na niya sa mga kasamahan niyang mangkukulam. Dario, hindi mo kailangang gumawa ng napakaraming kasinungalingan. Isang hukay lamang sa tabi ng lumang balon ang kailangan nilang tingnan. Biglang natahimik ang kapitan. Ngunit bago mapansin ng mga tao ang takot sa mukha niya, sinuntok niya si Elias. Nagbabanta ka pa. Dumaloy ang dugo mula sa labi ng matanda. Pumatak iyon sa ugat ng balete at mabilis na sinipsip ng lupa. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na nagsilabasan ang mga langgam mula sa mga bitak ng plaza. Mga langgam lang iyan. Huwag kayong matakot. Ngunit hindi gumapang ang mga ito patungo sa pagkain. Bumuo sila ng dalawang salitang malinaw na nabasa ng lahat. Ibalik ninyo. Barang. Ginagawa niya tayo ng barang. Hindi ko sila tinawag. Sinungaling. Nardo, sunugin ang kubo niya. Kapitan, huwag. Baka may madamay. Sinumang kumampi sa mambabarang ay ituturing kong kasabwat. Sa takot, walang sumunod kay Maya. Dinala ni Nardo at Tonyo ang mga sulo sa kubo ni Elias. Mabilis nilamon ng apoy ang tuyong dingding. Pumutok ang mga bote, umalingasaw ang mabahong langis, at nagliparan ang libo-libong gamugamo sa ibabaw ng tubuhan. Naiwan sa loob ang itim na garapon. Huwag ninyong hayaang masunog ang garapon. Bakit? Nandoon ba ang kapangyarihan mo? Nandoon ang kapangyarihang buong buhay kong pinipigilan. Tumawa si Tonyo at ibinato ang isang nagliliyab na kahoy sa loob. Nabiyak ang garapon. Hindi apoy ang lumabas mula rito kundi makapal na usok na hugis libo-libong maitim na kulisap. Dumaan ang mga ito sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog. Umikot sila sa ibabaw ng kubo at biglang naglaho sa direksyon ng baryo. Kasabay niyon, kumulog kahit wala ni isang ulap sa langit. Tapos na. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nabuksan nila ang sisidlan ng mga saksi. Tama na ang pananakot mo. Palalayasin ka namin bago lumubog ang araw. Hindi ninyo ako kailangang palayasin. Wala na akong dahilan para manatili. Kinalaga nila si Elias at itinulak sa daang palabas ng Santa Amalia. Sugatan at pilay siyang naglakad patungo sa kagubatan. Bago tuluyang mawala,
humarap siya sa mga taga-baryo. Pakinggan ninyo ako. Hindi ko kayo isusumpa. Hihilingin ko lamang sa gabi na ibalik sa bawat isa ang sakit, gutom, takot, at kahihiyang ibinigay niya sa kanyang kapwa. Kung wala kayong ginawang masama, wala kayong dapat katakutan. Walang nagsalita. Sapagkat sa sandaling iyon, halos lahat ay may naalalang taong niloko, sinaktan, o pinabayaan nila. Pagsapit ng dilim, nagsara ng maaga ang mga bahay. Nawala ang ingay ng inuman. Maging ang mga aso ay nagsiksikan sa ilalim ng mga hagdan. 11:00 nang marinig ni Tonyo ang 3 katok. Pagbukas niya ng pinto, 3 putikang bato ang naroon, ang mga batong ibinato niya kay Elias. Mula sa ilalim ng kama ay lumabas ang mga manok na ninakaw niya. Sa halip na mata, may maliliit silang salaming nagpapakita sa lahat ng taong niloko at sinaktan niya. Ibalik mo. Ibalik mo. Ibalik mo. Tumakbo si Tonyo, ngunit saan man siya lumingon ay gumugulong sa likuran niya ang 3 bato. Sa bahay ni Berta, nagkabinti naman ang mga baryang kinita niya sa pandaraya at gumapang paitaas sa kanyang mga braso. Alisin ninyo. Alisin ninyo sa akin. Isang salagubang ang lumabas mula sa kanyang bibig at bumulong. Ang gutom na pinagtawanan mo ay kakain din sa iyo. Kinaumagahan, buhay si Berta, ngunit naging abo ang pagkaing itinago niya upang tumaas ang presyo bago ang pista. Si Elias ito. Sinumpa niya tayo. Sinabi niyang hindi siya susumpa. Baka kung ano man ito, bunga ng ginawa natin. Kumampi ka pa rin sa kanya. Tingnan mo ang nangyari sa akin. Tingnan din po ninyo ang ginawa ninyo sa kanya. Walang nais makinig kay Maya. Nagtipon ang mga tao sa barangay hall at hiniling kay Kapitan Dario na tugisin si Elias. Huwag kayong matakot. Mga panlilin lang lamang ito. Kapag nahuli natin ang matanda, matatapos ang lahat. Kapitan, paano kung sabihin niya sa kanila ang tungkol sa balon? Hindi siya aabot ng buhay sa plaza. Iyon ang hindi narinig ng mga tao. Ngunit narinig iyon ng isang munting kuliglig na nakatago sa ilalim ng mesa. Lumipad ang kuliglig patungo sa kagubatan. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Maya. Naalala niya ang takot sa mukha ni Elias nang mabiyak ang garapon. Kumuha siya ng lampara, kaunting pagkain, benda, at palihim na nagtungo sa gubat. Maya, saan ka pupunta? Hahanapin ko po si Mang Elias. Anak, delikado. Kung mambabarang nga siya, baka hindi ka na makabalik. Mas delikado pong iwan ang buong baryo sa kasinungalingan. Siya lang ang nakaalam kung paano ito matatapos. Sasama ako. Hindi po. Kapag hindi ako nakabalik bago mag-umaga, sabihin ninyo sa mga tao na hukain nila ang lupa sa tabi ng lumang balon. Sinundan ni Maya ang maliliit na salagubang na kumikislap sa damuhan. Dinala siya ng mga ito sa isang kuweba sa paanan ng bundok. Mang Elias, hindi ka dapat pumunta rito. Nakahiga ang matanda sa ibabaw ng mga dahon. Namamaga ang kanyang mukha at may malalim na sugat ang kanyang tagiliran. Kailangan ninyong bumalik. May nangyayari sa baryo. Tinutugis ng mga bagay ang mga taong nanakit sa inyo. Hindi ako ang kanilang hinahabol. Kung gayon, ano po iyon? Mga saksi. Bawat kasalanang itinago ng isang tao ay nag-iiwan ng bakas. Karamihan ay hindi nakikita ng mata, ngunit kinakain iyon ng mga kulisap na ikinukulong ko sa sisidlan. Bakit ninyo kinokolekta ang mga iyon? Upang hindi lumaki. Upang hindi bumalik sa gumawa. Ibig sabihin, matagal ninyo nang sinasalo ang kasamaan ng mga taga-baryo. 17 taon. 17 taon? Bakit? Dahil isinilang ako rito. At dahil ang aking ina ang unang mambabarang na sinunog ng Santa Amalia. Isinalaysay ni Elias ang lihim na pilit binura ng matatandang taga-baryo. Ang aking ina ay si Sabel. Hindi siya pumapatay.
Gumagawa siya ng gamot at nag-aalis ng barang na ipinadadala ng iba. Ngunit nang magkasakit ang anak ng dating kapitan, siya ang sinisi. Pinasok nila ang bahay namin, kinalagad siya sa plaza, at sinunog ang lahat ng gamit niya. Parang ginawa nila sa inyo. Ang ama ni Dario ang nanguna. Bata pa ako noon. Nagtago ako sa ilalim ng sahig habang naririnig kong humihingi ng tulong ang aking ina. Bago siya mamatay, ibinigay niya sa akin ang sisidlan ng mga saksi. Sinabi niyang huwag ko itong bubuksan kahit gaano kalupit ang mundo. Pero nabuksan ito dahil sinunog nila ang kubo ninyo. At ngayon, bawat saksing pinakain ng baryong ito sa loob ng 17 taon ay nakalaya. Paano natin sila mapipigil? Bago tumunog ang kampana sa ikatlong hating gabi, kailangang magtipon ang mga nagkasala sa balete. Dapat nilang aminin sa harap ng lahat ang ginawa nila at ibalik ang anumang kinuha. Paano kung tumanggi sila? Ang mga saksi ang kukuha ng kabayaran. Hindi salapi ang gusto nila. Kukuha sila ng alaala, tinig, anino o buhay. Sabihin ninyo ito sa mga tao. Hindi sila maniniwala sa pulubi. Ngunit baka maniwala sila sa iyo. Sasama pa rin po kayo sa akin. Kapag bumalik ako, papatayin ako ni Dario. Kung hindi kayo babalik, mamamatay ang mga walang lakas ng loob na umamin. Hindi ba't sinabi ninyong ayaw ninyong sagutin ng apoy ang apoy? Matagal na tumingin si Elias sa dalaga. Pagkatapos ay ngumiti siya ng bahagya. Matalim ang dila mo, Hija. Parang sa aking ina. Binalutan ni Maya ang sugat ni Elias. Bago sila umalis, kumuha ang matanda ng isang puting sisidlan mula sa pinakaloob ng kuweba. Ano po iyan? Ang huling tahanan ng mga saksi. Ngunit mabubuksan lamang ito kapag nagsabi ng buong katotohanan ang baryo. Samantala, nagpadala si Dario ng 10 lalaki sa kagubatan upang patayin si Elias. Kasama nila sina Tonyo at Nardo. Ngunit paulit-ulit nilang nadaanan ang iisang puno. Mula sa dilim ay tinawag si Tonyo ng babaeng ninakawan at itinulak niya sa ilog 12 taon na ang nakalipas. Ibalik mo ang singsing ko, Tonyo. Hinabol siya ng mga salagubang hanggang mahulog siya sa maputik na hukay. Ako ang nagnakaw sa babae. Ako ang nagtulak sa kanya sa ilog. Pagkatapos niyang umamin, naging mababaw ang hukay at naglaho ang kababalaghan. Totoo ang sinabi ni Elias. Mas natatakot na ako sa kasalanan ko kaysa kay Dario. Iniwan ng mga lalaki ang kanilang mga sulo at nagbalik sa baryo. Pagbalik nila sa plaza, naroon na sina Maya at Elias. Napalibutan sila ng mga taga-baryo, ngunit walang naglakas loob lumapit sa matanda. Bumalik ka pa talaga. Nardo, hulihin siya. Hindi ko na po gagawin, Kapitan. Ano ang sinabi mo? Totoo ang babala niya. Kailangan nating umamin bago ang ikatlong hating gabi. Nagpadala ako ng mga lalaki, mga duwag ang bumalik. Pakinggan ninyo si Mang Elias. May 2 gabi na lamang tayo. Hindi ko hinihinging humingi kayo ng tawad sa akin. Ang hinihingi ko ay aminin ninyo ang mga kasalanang matagal ninyong ipinapasan sa ibang tao. Kapag umamin kami, mawawala ang mga kulisap. Kung tapat ang pag-amin at ibabalik ninyo ang kinuha. Paano kung wala na sa amin ang kinuha namin? Magbigay kayo ng katumbas. Hindi presyo ang sinusukat ng mga saksi kundi pagsisisi. Huwag kayong magpaloko. Gusto lang ng pulubing ito na pabagsakin ang ating pamahalaan. Kung wala kayong kasalanan, Kapitan, kayo dapat ang unang umamin na wala kayong dapat aminin. Nagtawanan ng ilan, ngunit pilit at maikli ang kanilang mga tawa. Alam nilang hindi sumagot si Dario. Lumapit si Tonyo sa balete. Nanginginig ang kanyang tuhod. 12 taon na ang nakalipas, ninakawan ko si Elena, ang tindera mula sa kabilang bayan. Itinulak ko siya sa ilog at iniwan ko siyang akala ko'y patay na. Ninakaw ko rin ang mga manok ni Namang Pilo at sinaktan ko ang asawa ko kapag lasing ako. Ibebenta ko ang kalabaw ko.
Ibibigay ko ang pera sa pamilya ni Elena at babayaran ko ang lahat ng ninakaw ko. Mula sa dibdib ni Tonyo ay lumabas ang 3 salagubang. Sa halip na kagatin siya, lumipad ang mga ito papasok sa puting sisidlan ni Elias. Narinig ng mga saksi ang katotohanan. Isa-isang lumapit ang ilang residente. Dinaya ko ang hangganan ng lupa ng kapatid ko. Kumalat ang chismis tungkol kay Rosa dahil sa akin. Inggit ako sa kanya. Kinuha ko ang perang panggamot ng lola ko at ipinangsugal. Sa bawat pag-amin, may kulisap na lumalabas sa damit, bibig, o anino ng nagkasala at pumapasok sa puting sisidlan. Ngunit nanatiling tahimik sina Berta, Nardo, at Dario. Pagsapit ng ikalawang gabi, lalong lumala ang kababalaghan. Tumunog ang kampana ng kapilya kahit nakatali ang lubid nito. Ang tubig sa mga tapayan ay naging kasing itim ng tinta. Ang mga larawan sa dingding ay nawalan ng mukha, at ang bawat salamin ay nagpapakita ng taong minsang sinaktan ng tumitingin. Sa bahay ni Berta, bumuhos mula sa ilalim ng sahig ang bigas na itinago niya noong tagtuyot. Bawat butil ay may bibig na bumubulong ng salitang gutom. Inaamin ko. Itinago ko ang bigas para tumaas ang presyo. Bubuksan ko ang bodega at ipamamahagi ko ang lahat. Sa bahay naman ni Nardo, naging mahahabang daliri ang mga peking pirma ng mga magsasakang niloko niya. Kumipot ang mga pader hanggang umamin siya. Ako ang naglagay ng supot sa kubo ni Elias. Ako ang nagtago ng pera at mga titulo sa tabi ng lumang balon. Naglaho ang kababalaghan. Tumakbo si Nardo kay Maya upang tulungan silang hukayin ang kaban bago ito maunahan ni Dario. Kasama sina Tonyo, Berta, at ilang residente, nagtungo sila sa lumang balon. Sa ilalim ng punong santol ay natagpuan nila ang lupa na tila bagong hukay. Makalipas ang ilang sandali, tumama ang pala sa bakal. May kaban dito. Nang buksan nila iyon, nakita nila ang nawawalang pondo ng pista, mga titulo ng lupa, alahas, at listahan ng perang kinupit ni Dario sa loob ng maraming taon. Narito ang pangalan ng ama mo, Maya. Ano po iyon? Pondo para sa pagpapatibay ng dike. Kinuha ni Dario ang kalahati. 5 taon na ang nakalipas, gumuho ang mahinang dike sa kasagsagan ng bagyo. Maraming namatay, kasama ang ama ni Maya. Kaya pala madaling nasira ang dike. Hindi dahil sobrang lakas lamang ng baha. Ninakaw niya ang perang dapat nagligtas sa kanila. Kumalat ang balita. Nagmartsa ang mga residente patungo sa bahay ng kapitan, dala ang kaban at mga papeles. Baryo, lumabas ka, Dario. Harapin mo kami. Ngunit wala na si Dario sa kanyang bahay. Sinunog niya ang natitirang mga tala sa barangay hall, habang sinisisi ang kanyang yumaong ama sa lahat ng kanyang kasalanan. Kapag utos ko, wala kang kasalanan. Ngunit kapag utos mo, mga tauhan mo ang dapat managot. Nabasag ang salamin at gumapang mula rito ang maitim na gagamba. Tumakas si Dario habang nilalamon ng apoy ang bahay ng kanyang mga kasinungalingan. Mula sa nasusunog na bubong ay umangat ang dambuhalang anyo ng salagubang at lumipad patungo sa lumang kapilya. Naroon si Dario. Tumakbo sina Maya at Elias sa kapilya. Naroon si Dario, hawak ang isang lumang revolver. Tapos na, Kapitan. Natagpuan namin ang kaban at nalaman ng lahat ang katotohanan. Ako pa rin ang kapitan. Ang katotohanan ay kung sino ang may kapangyarihang magsabi nito. Iyan din ang sinabi ng ama mo bago niya sinunog ang aking ina. Isara mo ang sisidlan kung ayaw mong mamatay. Hindi ko maisasara hanggat hindi umaamin ang lahat. Pumutok ang baril at tumama sa balikat ni Elias. Bumagsak ang sisidlan sa paanan ni Maya. Sabay-sabay na nagliyab ang mga kandila. Sa bawat apoy ay lumitaw ang mukha ng namatay dahil sa kasakiman ni Dario. Ang dike, ang gamot, ang lupa, ang pagkain, ang apoy. Maya, dalhin mo ang sisidlan sa balete. Hindi ako ang kailangang iligtas ng baryo ngayong gabi.
Kinuha ni Maya ang puting sisidlan at tumakbo palabas. Sa plaza, naghihintay ang buong Santa Amalia. Lumapit kayong lahat sa balete. Ito na ang huling pagkakataon. Dumating si Berta na may dalang susi ng kanyang bodega. Lahat ng bigas at pagkain ko ay ipamamahagi. Mula ngayon, tama na ang timbangan ko. Hahanapin ko rin ang mga batang itinaboy ko. Lumabas sa kanyang palad ang 12-dosenang maliliit na barya na may pakpak. Lumipad ang mga iyon sa sisidlan at naging mga butil ng puting buhangin. Narito ang mga titulo at listahan ng mga pamilyang inagawa namin. Isasauli ko ang lupa. Ako rin ang magpapatuna ilaban kay Dario. Kumawala sa anino ni Nardo ang mahahabang daliri. Lumiit ang mga iyon at naging mga langgam na kusang pumasok sa sisidlan. May kasalanan din ako. Nang unang saktan si Mang Elias sa palengke, nakita ko ngunit hindi ako nagsalita. Natakot akong mawalan ng customer. Inay, ang pananahimik sa harap ng mali ay tulong din sa gumagawa nito. Patawad, Elias. Isa-isang umamin ang mga tao. Ang iba ay sa pandaraya. Ang iba ay sa pang-aapi. Ang iba ay sa panahimik habang may inaagrabyado. Habang napupuno ang puting sisidlan, unti-unting luminaw ang tubig sa mga tapayan at bumalik ang mga mukha sa larawan. Ngunit hindi tumitigil ang kampana. Kulang pa. Nasaan si Dario? Biglang bumukas ang pinto ng kapilya. Lumabas si Dario habang kinakalagkad si Elias. Nakapalibot sa kanila ang makapal na ulap ng mga kulisap. Tumabi kayo. Kapag may lumapit, papatayin ko ang matanda. Tapos na ang kapangyarihan mo, Dario. Ako ang nagbigay ng trabaho sa inyo. Ako ang nagpapaikot sa baryong ito. Pinaikot mo kami gamit ang perang ninakaw mo rin sa amin. Umamin na kayo, Kapitan. Iyon na lang ang paraan. Ikaw, Nardo. Kasama kita sa lahat. Kapag bumagsak ako, kasama kang babagsak. Handa akong harapin ang parusa. Kayo ba? Humigpit ang hawak ni Dario kay Elias. Itinutok niya ang baril sa sentido ng matanda. Sabihin mong ikaw ang nagnakaw. Sabihin mong ikaw ang sumira sa baryo. Kahit nakatutok ang baril mo, hindi mo na mapapasan sa pulubi ang kasalanan ng isang kapitan. Mula sa ugat ng balete ay lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida. Sunog ang mga kamay niya, ngunit maamo ang kanyang mukha. Ina! Elias, anak, bitawan mo na ang galit. Hindi ko sila sinumpa. Alam ko. Ngunit matagal mong pinasan ang kasalanang hindi naman sa iyo. Nakita rin ni Dario ang babae. Napaatras siya at binitiwan si Elias. Hindi ikaw ang sinunog ko. Ang ama ko ang gumawa niyon. Ngunit sinunog mo ang aking anak upang itago ang sarili mong pagnanakaw. Hindi ko sinasadyang mabiyak ang garapon. Hindi aksidente ang kasamaan kapag napakaraming pagkakataon ang tinanggihan mong tumigil. Bumagsak ang baril mula sa kamay ni Dario. Pumalibot sa kanya ang mga kulisap. CJ, aamin ako. Ako ang kumuha ng pondo ng pista. Hindi gumalaw ang mga kulisap. Hindi pa iyan ang buong katotohanan. Kinuha ko ang mga titulo. Dinaya ko ang mga magsasaka. Lalong kumapal ang itim na ulap. Ang dike, Kapitan. Hindi ko kasalanan ang nangyari sa dike. Sabihin ninyo ang totoo. CJ, kinuha ko ang pondo ng dike. Alam kong kulang ang materyales pero pinapirma ko pa rin ang inhinyero. Namatay ang mga tao dahil sa akin. Tumigil sandali ang kampana. Ngunit hindi pa rin pumasok sa sisidlan ang mga kulisap. Hindi sapat ang pag-amin kapag takot lamang ang dahilan. Sabihin mo kung ano ang handa mong ibalik. Wala na. Nagastos ko na ang pera. Nasa pangalan ninyo ang kalahati ng lupa sa baryo. May bahay kayo, sasakyan, alahas at ani. Ibalik ninyo ang lahat ng kinuha.
Pinaghirapan ko ang mga iyon. Tulad ng pinaghirapan ng mga magsasakang inagawa ninyo. Hindi. Hindi ko ibibigay ang pag-aari ko. Muling tumunog ang kampana. 12 mabibigat na tunog ang gumising sa buong kabundukan. Dong! 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 Huli na, Dario. Umakyat mula sa paa ni Dario ang mga kulisap. Hindi sila kumagat. Hindi rin sila pumasok sa kanyang katawan. Sa halip, kinain nila ang kanyang anino. Ano ang ginagawa ninyo sa akin? Habang naubos ang anino niya, isa-isang nakalimutan ng mga tao ang lahat ng kabutihang ipinagkunwari niyang ginawa. Nawala sa mga tarpaulin ang kanyang mukha. Nabura sa mga pleke ang kanyang pangalan. Ang mga papeles na dinaya niya ay naging malinis na papel. Ako ang kapitan ninyo. Kilala ninyo ako. Baryo, sino ka? Ako si Dario Vergara. Ngunit sa pandinig ng mga tao, tunog kuliglig lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Tumakbo siya patungo sa lumang balon. Sinubukan niyang buksan ang kaban upang kunin ang natitirang alahas. Pagtingin niya sa tubig, wala siyang refleksyon. Ibalik ninyo ang mukha ko. Ibalik ninyo ang pangalan ko. Mula sa balon ay lumitaw ang mga kamay ng mga taong inagawan niya. Hindi nila siya hinila pababa. Inilapit lamang nila sa kanya ang bawat papeles na kailangan niyang pirmahan upang maibalik ang mga lupa at ari-arian. Pumirma kayo at matatapos ito. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Hinablot ni Dario ang kaban at tumakbo sa kadiliman. Sinundan siya ng mga kulisap hanggang sa masukal na bahagi ng gubat. Hindi na siya muling nakita ng mga taga Santa Amalia. Ngunit tuwing sasapit ang anibersaryo ng 3 hating gabi, may naririnig silang kuliglig sa tabi ng lumang balon na paulit-ulit na sumisigaw. Ako ang kapitan, kilalanin ninyo ako. Pagkaalis ni Dario, sabay-sabay na pumasok sa puting sisidlan ang natitirang mga kulisap. Isinara ni Elias ang takip at itinali rito ang pulang tela mula sa nabiyak na itim na garapon. Biglang tumahimik ang kampana. Umihip ang malamig na hangin at naglaho ang anyo ni Isabel sa tabi ng balete. Malaya ka na, anak. Patawad, ina. Natagalan ako. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa bilis ng pagpapatawad. Nasusukat ito sa pagpili mong huwag maging katulad ng mga nanakit sa iyo. Ngumiti si Isabel bago tuluyang naging libo-libong alitaptap ang kanyang anyo. Mang Elias, duguan pa kayo. Dalhin natin kayo sa bahay. Hindi ninyo ba ako kinatatakutan? Natatakot kami sa kaya ninyong gawin. Ngunit mas natatakot na kami sa kaya naming gawin kapag walang pumipigil sa amin. Kami ang may utang sa inyo, Elias. Ilang taon ninyong ikinulong ang kasamaan namin para hindi kami mapahama. Huwag ninyo akong bayaran. Bayaran ninyo ang mga taong inagawa ninyo. Tinulungan ng mga residente si Elias. Nilinis ni Rosa ang kanyang mga sugat. Ibinigay ni Berta ang pinakamalinis na silid sa kanyang bahay. Kinabukasan, binuksan ang bodega ng bigas. Ibinalik ang mga titulo sa mga magsasaka. Ipinagbili ang mga ari-arian ni Dario upang mabayaran ang mga pamilyang nawalan dahil sa sirang dike. Si Tonyo ay nagtungo sa kabilang bayan upang hanapin ang pamilya ni Elena. Nalaman niyang nakaligtas ang babae, ngunit hindi na nakalakad ng maayos mula nang mahulog sa ilog. Hindi ko hinihinging patawarin inyo ako. Narito ako para aminin ang ginawa ko at tanggapin ang anumang parusa. Nagtrabaho si Tonyo sa bukid ng pamilya nang walang bayad hanggang mabayaran ang ninakaw niya. Tumigil siya sa pag-inom at hindi na muling nanakit. Si Nardo naman ang naging pangunahing saksi sa investigasyon. Isinauli niya ang lupa at tinanggap ang pagkakabilanggo dahil sa pamimeke ng mga dokumento. Si Berta ay naglagay ng mahabang mesa sa harap ng palengke. Araw-araw, may mainit na lugaw roon para sa sinumang walang makain. Hindi ito limos. Pagkaing dapat ibahagi. Ngunit hindi lahat ay madaling nagbago.
May ilan pa ring palihim na nagbulungan laban kay Elias. Baryo 1, mambabarang pa rin siya. Paano kung isang araw ay magalit ulit? Baryo 2, dapat palayasin na natin habang mahina pa. Narinig iyon ni Maya. Kung pagkatapos ng lahat ay pang-aapi pa rin ang pipiliin ninyo, wala kayong natutuhan. Hindi si Mang Elias ang sumpa ng baryong ito. Tayo mismo. Simula noon, walang nangahas na saktan muli ang matanda. Lumipas ang 3 buwan. Unti-unting bumalik ang ani at sigla ng Santa Amalia. Ngunit isang umaga, nawala si Elias sa silid ni Berta. Wala siyang dinalang pagkain o damit. Tanging ang puting sisidlan at lumang tungkod ang nawala. Mang Elias, hinanap siya ni Maya sa akasya, sa tulay, sa kuweba, at sa lumang balon. Wala siyang nakita. Sa ilalim ng balete ay may naiwan lamang na maliit na kahoy na rebulto. Mukha iyon ni Maya at may nakapulupot na puting sinulid sa dibdib. May nakaukit na mensahe sa ilalim. Para sa taong pumiling makinig nang ang lahat ay sumisigaw. Iningatan ni Maya ang rebulto. Tuwing may dumarating na estranghero, pulubi, o taong walang matuluyan, siya ang unang nagbibigay ng pagkain at tubig. Makalipas ang maraming taon, naging guro si Maya. Itinuro niya sa mga bata ang kasaysayang pilit itinago ng kanilang mga ninuno. Tandaan ninyo, mga bata, hindi lahat ng kwento tungkol sa mangkukulam ay kwento ng isang halimaw. Kung minsan, ginagawa lamang na halimaw ng baryo ang taong ayaw nilang pakinggan. Ma'am Maya, masama po ba talaga ang mambabarang? Ang kapangyarihan ay parang kutsilyo. Maaari itong gamitin sa pananakit o sa pagputol ng lubid ng isang taong nakagapos. Ang puso ng may hawak ang dapat ninyong tingnan. Isang gabi, may batang kumatok sa bahay ni Maya. Basa ito sa ulan at may hawak na maliit na salagubang na kulay tanso. Ma'am, may matandang pulubi po sa daan. Binigyan ko siya ng tinapay. Iniabot niya sa akin ito. Nasaan siya? Naglakad po patungo sa susunod na baryo. Mabilis na lumabas si Maya. Sa malayo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang pamilyar na anyo ng isang lalaking may tungkod at bayo. Mang Elias. Huminto ang matanda ngunit hindi lumingon. Itinaas lamang niya ang kamay na parang nagpapaalam. Sa gilid ng kanyang bayong ay nakasabit ang puting sisidlang nakatali sa pulang tela. At sa loob nito ay may mahinang kaluskos. Sapagkat hindi lamang Santa Amalia ang baryong marunong mang-api ng mahina. Marami pang lugar ang nagtatago ng kasalanan sa likod ng pista, dasal at magagandang ngiti. Mula noon, kumalat ang kwento tungkol sa pulubing mambabarang na naglalakad sa bawat bayang pinamumugaran ng kasakiman. Hindi siya nanghihingi ng salapi. Hindi rin siya nagbabanta. Upo lamang siya sa tabi ng daan at maghihintay kung sino ang magbibigay ng pagkain, kung sino ang manlalait at kung sino ang mananakit. Kapag kabutihan ang ibinigay sa kanya, dahon ng gamot ang iniiwan niya. Ngunit kapag kalupitan ang itinanim ng isang baryo, mahigpit niyang hinahawakan ang takip ng kanyang sisidlan. Dahil alam niyang maihangganan ang pasensya ng isang taong inapi. At kapag muling nabuksan ang sisidlan ng mga saksi, walang pinto, pera, o kapangyarihan ang makapagtatago sa kasalanang marunong ng umuwi. Kaya kung isang gabi ay may matandang pulubing kumatok sa inyong bahay, bigyan ninyo siya ng tubig. Kung may sobra kayong pagkain, bahaginan ninyo siya. Hindi dahil baka isa siyang mambabarang. Kundi dahil ang pagiging tao ay hindi dapat nakadepende sa kung ano ang kayang gawin sa inyo ng taong nasa harapan ninyo. At kung sakaling makakita kayo ng salagubang na kulay tanso sa inyong bintana, huwag ninyo itong patayin. Baka hindi iyon dumating upang manakit. Baka dumating lamang iyon upang sumaksi. Wakas,